Muna, si Mr. Julius Opo, Kanglet. magandang Ah, hapon po. Mr. Ano pangalan niyo po, sir? Kainglet po, Julius Kainglet. Taga-saan po kayo, sir? Magandang hapon po, Mr. Chair. Mula po sa Federation of Free Workers, ako po ay Vice President po ng aming samahan ng manggagawa. Opo. Hindi ko na po ulitin yung maraming punto pero gusto ko na pong iugnay sa ibang mga mahalagang usaping paggawa. Actually, kanina po nung tinatanong niyo si Director si kaugnay nung piece rate at dapat may pagpayag yung mga manggagawa. Sa ilang pagkakataon naman po talaga may pagpayag yung mga manggagawa. Pero para po pumayag yung manggagawa na bukas sa kanilang mata yung kanilang desisyon, ito yung mulat, kinakailangan talaga informed yung kanilang decision at magagawa lang po nila yan kung sila po ay unionized. Mhm. May magpapaliwanag sa kanila ng pros and cons ng mga alternatives to having regular rate versus piece rate, no? Kaya po dapat po iugnay natin yung usapin ng lumalaganap na piece rate sa kakayanan ng mga manggagawa na magtayo ng unyon. Kasi po kung nananatili po na maraming balakid sa pagtatayo po ng unyon, hindi po dadami ang mga manggagawang unionized, hindi po nila kakayanin na protektahan yung kanilang karapatan through collective bargaining and Mhm. sa pamamagitan po ng taking advantage of the existing grievance mechanism. Ikalawa po, naging usapin din po yung occupational safety and health. Pinakita po ninyo yung ilang mga pabrika na tila maraming mga marumi o unhygienic na practices batay po doon sa mga larawan. Paalala rin po sa atin na dapat po sa lahat ng mga pagawaan, tanggapan, may mga safety and health committees na mayroong mga manggagawa na represented dyan. Kasi po, nasasaad naman po yan sa RA 11058, pero isa po yan sa mga provision ng batas natin on occupational safety and health na hindi po gaanong pinaiiral. Kasi may union o wala, dapat po may kinatawan yung mga manggagawa sa ating safety and health committees. And again, kapag ka po may union, matitiyak po natin na representante po talaga ng mga manggagawa yung pong nakaupo dyan. Ikatlo, kaugnay pa rin po ng occupational safety and health. Maraming salamat po at na-raise po ninyo yung issue ng ilan na ba yung mga namultahan sa mga kumpanyang nagba-violate ng ating OSH laws. Maganda pong sundan po natin ang tanong yon kung saan po napunta itong mga multang ito. Kasi po, dapat po ay nagagamit po itong mga multa na ito para magpalaganap ng OSH programs, mas palawakan yung awareness natin on occupational safety and health. Pero ang balita po namin nung isang taon, mukhang ito pong mga multa sa halip na mapunta for these programs, mukhang naibalik din sa National Treasury. So we want some confirmation about it. Mukhang Ah, mabuti sana, sir, kung may namulta. Eh, kung walang namulta. Iba pa po yun, iba pa po yun. Talagang, kaya po kailangan po matukoy natin yung pong mga nagbabayad ng multa. Ikaapat po, tungkol po dun sa ating mga inspectors, nabanggit po niyo yung bilang na 1,200. Pero kung tutusin po, hindi po marami iyon. Kasi banggit po ng BWC, sa 1-2, may technical pa nga po dyan na talagang hindi inspection ang ginagawa. Kumbaga, chinecheck lang yung trabaho ng mga inspector. Pero even at 1,200 labor inspectors, that would mean roughly one inspector needs to inspect 1,000 enterprises. Kahit po magtatlong ikot siya sa isang araw, hindi po niya masusuyod yung 1,000 kumpanya na iyan. Hindi naman po araw-araw ang pasok. At may mga inspection na kung malawak, yung kanyang saklaw na land area, hindi matatapos ang isang araw. So, kulang pa po talaga yung bilang natin ng inspectors. Kaya kaugnay po niyan, gusto po sanang buhayin din ng labor groups yung pong ating naging kalakaran for a short time. Kasi po, right after the Kentech strategy nung 2015, nagkaroon po tayo ng mga joint labor inspectors dahil po sa kagustuhan natin na makatulong sa labor inspection sa pamahalaan, nakapagbigay po ng authority sa mga manggagawa na mag-inspect din ng mga enterprises at naging malaking tulong po yan. Malaki po yung impact dahil mas nadagdagan ng mga taong tumitingin kung sumusunod sa ating mga batas pagawa at batas hinggil sa kaligtasan at kalusugan, yung pong ating mga enterprises. So kung ito po'y mabibigyan muli ng bagong buhay sa panahon na ito, tingin ko po marami po siyang
magagawa po para po sa atin. So Thank you. maraming salamat po, Thank Mr. you. Chair. Siya nga pala, Dole, sa Administration and Enforcement Rule 2, Section 8B, sinabi dito, every establishment or workplace shall be inspected at least once a year to determine compliance with the provision of this rule. So hindi po nasusunod to, Dole. Although may 1,200 kayong workers, sabi nga ni Sir kanina doon, hindi kakayanin. So mag-hire pa kayo ng mga tao. Di mag-hire kayo ng mga tao. Di, susuportan ko kayo pagdating sa budget hearing. Why not? Ako ang pong vice chair ninyo. Gawa ko po sa DMW, yung pinataasan ko po yung budget. Kung yan po ba'y kaganda ng ah, sistema ng pag-i-inspect ninyo para ma-ensure na maayos yung kalagayan natin mga gawa, so be it, why not? Ilan ho bang kailangan sa inyong tingin? Kasi ang business establishments sa Pilipinas ayon sa data from the Philippine Statistic Authority 2020 dito 1,246,373. Okay? So i-divide mo to sa 1,200, mukhang hindi kakayanin. So ilan po ang kailangan? Just tell us now. So, Do a study po. po, Do a study and come back to us, we'll especially in the next few months, magkakaroon po ng budget hearing. Then you tell me, ang chairman ko rito, si Senator Joel Villanueva, you tell us. And ilalakad namin na taasan yung budget ninyo. Kaysa napupunta sa mga flood control na yan, di ba? Napupunta lang sa corruption. At least pag ito, may inspect yung mga kumpanya, siguro na maayos yung sitwasyon na magagawa. But kung bibigyan namin kayo ng budget para mag-additional workforce sa departamento niyo, sana talaga magagamit, huwag sa kalukuhan. Pwede. Tapos dapat yung mga inspector niya pag pumunta walang bulsa, pwede ba yon? Kaya yon? Kerry? Oo. Kasi pag may mga bulsa, medyo delikado. Pupunta, pag-inspect, paglabas, yung bulsa puno na. Totoo, may experience akong ganun. Hindi nga. So, do a study. So, ilan ang kailangan na additional, ano? sige po, Mr. Chair, magsasubmit po kami ng study on that kung every year po ang inspection sa lahat ng establishments. Kasi for now po, we do our technical and advisory visits and we have labor inspection and OSH Okay. investigation po. Ganito, para ganahan akong tumulong. Magbigay kayo sa akin ng data kung ilan na mga construction site ang na-inspect nyo. This year na lang, January to May. Mas papabilis tayo. Ilan ang na-inspect nyo, anong naging resulta ng inspection nyo, at meron bang namultahan, magkano na multa at saan napunta yung multa. Gusto kong makita ng ganun. Diba? And then pag nakita ko na talagang tatrabaho yung mga tao ninyo, dagdag tayo ng tao para ma-meet yung requirements na ma-cover itong 1 million man lang or something. What do you need? Another 500 people? Pero wag naman mga JO. Bakit JO? JO? Hindi pa po sila na regular. Kaya nga, Pero kayo sa gobyerno, dole mismo kayo nagko-contractual kayo. O di gagayahin kayo ng ibang kumpanya. Yung dole mismo, yan yung nag-set ng standard pagdating sa labor code. Tapos nangungontrata, kami pa kaya? Anong klase yan? Ba't kayo nangungontrata? hindi lang po ako updated with regard but sa process but it's already in the process na i-regularize po sila. Yung job Kayo order. dapat ang maging modelo. Opo. Paano yan? Hindi, sa susunod na hearing, hindi. Singilin ko kayo. Anong klase yan? Ilan ang JO niyo? 500. 500 po. Jeez. Ha? For labor inspectors. Inspector pa lang yun. Ilan sa hindi inspector? We have also, I think, our TUPAD coordinators, I Ilan? don't have the exact numbers. Kita mo yan. Kaya pala, bad example kayo. Pareho ng DSWD, ganun. Bad example kayo mga nasa gobyerno. Dapat kayo magpapakitang gilas na ito yung standard na sinusunod nyo. Malinis kami, walang contractual sa amin. And yet, kayo nangunguna o dole pa man din kayo. Ito, Dole Office of the Secretary. Unfilled position, 1,979. Ano nangyari po dito?
Authorized number of staff, 10,641 as of 2025. Unfilled position. Oh, meron pa kayong budget, 1,979. O, di, ito na yon. Ilagay nyo sa monitoring. May budget kayo, and yet yung budget ninyo for positions, hindi na pipill up, hindi na gagamit. Bakit ayaw nyo gamitin? Baka nag-antay kayo ng mga padrino, mga kamag-anak. Pick up nyo na. Susunod na hearing, ayun o. Galing sa inyo to. 1,979. Okay. Susunod magsalita. Tapos na ako kay Mark. Susunod na. Hindi po, para sunod-sunod tayo. Meron pang gusto, maliban ako, may gusto kayo magsalita, sir? May gusto kayo sabihin? Kayo po ay taga saan po kayo? I'm Attorney Renan Hingan from representing PMAP, legal PMAP. team ng PMAP, Sige po. People's Management Association Go ahead of the po, sir. Philippines. Opo. Actually, yung sa amin lang po is maganda naman yung naging discussion kanina, and we are looking forward sa mga mapopropose na Senate bills to address yung mga issues na na-raised kanina. For today po sana uh, we want to talk about the uh, Wage Theft Prevention Act. Although hindi ata siya na-bring up sa agenda ngayon, actually we have our reservations and concerns regarding the proposed bill. And if given a chance, we would like to voice out our concerns regarding the bill if this is the right time to discuss it. Siguro po sa mga susunod na hearing, pwede tayong mag-discuss dyan. Okay, Yeah. Senator. Pero meron na kayong kopya ng bill. Yes, Senator. Actually, we have already submitted our position paper, and we are hoping na we can look at it, revise it on how to beneficially move forward on the proposed bill, Senator. Sa technical working group po, natin pag-usapan. Yes, And of Senator. course, definitely Hopefully, we'll be more than happy to invite you po. okay, thank you for Yeah. that, Senator. Thank you po. That's it actually, Senator. For Okay, our ito part. naman po muna. Itong Advocacy Associate ECOP, yung governor po ninyo, si Governor Arturo Butch Guerrero. Sir, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa invitation at sa mga kasamahan ko sa trade union. Though employers ho kami, dun sa discussion niyo, Senator, dun sa piecemeal basis, dapat ho tamaan ho yung minimum wage within the 8-hour period. Mm. Kasi pag lumakpas ho ng 8 hours at hindi nyo tinamaan yung minimum wage, you are giving below minimum wage, which is against the labor code. And second, it is worthy to note, sir, na hindi dapat nagbibigay ng OT ng more than 3 hours. Kasi sa mga studies ho namin sa employers, pag lumakpas ng 3 hours ang OT, bumabagsak na ho ang productivity and they are subject to safety issues as well. So, hindi lang ho sa driving yan, but marami na pong iba. Doon po sa ginawa niyong inspection, I'm not sure if it falls under surprise inspection or complaint inspection. I think It was somebody did complain to us, and then we did a surprise inspection without letting the company know that we will be visiting their company. yes, sir. Your Honor, nagsimula ho sa complaint inspection and wini-welcome ho namin yon ng mga employers group kasi mas mabilis ho yun kaysa sa routine inspection. Dahil hindi ho talaga kakayanin lahat madaanan ng labor inspectors. Kahit po ako, accredited labor inspector ako, sinabi ho ng FFW na merong tripartite inspection team, pero hindi ho talaga kayang daanan lahat. Imposible. Kaya pag merong complaint inspection, something is brewing there. At pag nagkaroon ng surprise inspection, lalabas ho talaga. Kaya ho namin gusto ho itong ganitong klaseng inspeksyon. Kasi pagpunta ho namin, may mga kasama na ako dito sa Geneva, sa International Labor Organization, mawawala na ho tayo dun sa listahan ng um, uh, freedom of association. Pero pumunta naman ho tayo doon sa forced labor, yung Convention 29. So but that's for another issue. No? Tama ho kayo, karamihan ho ng nangyayaring accidents ngayon ay nasa construction. Huwag niyo na ho akong quote dyan. But meron hong association, yung Philippine Construction Association o PCA na member ho ng ECOP. Sana maimbita ho
sila dito at they can answer all your queries at alam ho namin kung sino ho yung mga violators, paano ba namin malalaman? Alam ho namin kung sino eh. Kasi nasa ranks ho namin yun eh. And it Okay. gives us a bad name. Okay? Now, pagdating naman ho dun sa um, wages, pinupush ho nila yung living wage at yung minimum wage. Ang definition ho kasi namin ng living wage is a family of 5. At Okay. yung minimum wage is just an entry wage. Marami naman ho kami mga employees na hindi lang ho minimum wage, sir. Through time na napopromote naman sila at nasa mataas na level na ho sila. So, nung 2022, nag-increase ho sa NCR ang minimum wage by 33 pesos. Mhm. Nung 2023, nag-increase ho sa NCR by 40 pesos. Nung 2024, nung last year ho, nag-increase ho ang minimum wage by 35 pesos. So pag inad ho nyo yung 33 pesos, yung 40 pesos, yung 35 pesos, that's a total of 108 pesos. Ito ho yung panukalang batas nyo na 100 pesos. So tinamaan na ho natin. Okay. So ang stand ho namin at sinabi ho ni Presidente PBBM nung May 1, ah, ang pagseset ng minimum wage ay nandun po sa regional tripartite wage boards. Kasi natatakot ho kami sa legislated wage increase because hindi naman ho kayo pero may mga um, na nagagamit yon for hidden agenda yung legislated wage increase. Kaya doon ho kami sa scientific way of determining wages composed of workers, employers, DTI, and NEDA. So, yun lang po. Salamat po. And worthy to note, yung sinasabi niyong nilalagay ho sa sasakyan sa bus, nakita na ho namin yon. Pwedeng i-implement yon eh. Kasi pag natatakot na rin ho kami, yung mga anak ko nagta-travel ho sa ECTEX, pwedeng banggain ho yun kahit Mhm. papaano. Pag, tsaka ho yung driver ho talaga, pag nag-ano ho kami, marami ho talagang positive sa S. Chabon. Ta- Marami ho kami nahuhuli dyan sa employers. Lalong-lalo na sa, hindi lang sa driving, sa mga heavy equipment as well. Totoo ho yan. I mean, Okay. Thank you, sir. salamat po. Dole, matagal ko nang sinasabi ito sa inyo. Um, Even when my first few days dito sa Senate or nung hindi pa ako senador, lahat ng mga sekretary umuo ng umuoo. This time, talaga manggagaliiti ako pag hindi nyo sinunod to. Maglagay kayo sa working area ninyo kung magkano yung minimum wage. Parang nakalagay nyo yung workers' rights. Ito yung mga karapatan ninyo, etc. etc. Tapos ito yung sahod, ito yung minimum nyo. Wala eh. Ilan ang pinuntahan kong factory, wala, hindi nakapaskil yung minimum wage. Dapat mapaskil para sabihin ng mga manggagawa, oh, yan po yung minimum wage, tapos nagalagay, i-report. Kapag hindi kayo nakatanggap ng minimum wage na nakasaad sa batas natin, mag-report, matatakot yung employer. Mapipreempt yung kanilang balak na, di ba? Hindi magbigay. Ano sa palagay niyo? Matagal na po ito. Mr. Chair, I think it was in 2023 that we issued, meron pa kaming ginawang English version and Tagalog version. At Tagalog na lang po. Opo. Tagalog na lang. Pinost po sa mga establishments. I'm not just sure kung lahat po nalagyan because in one also of my inspections which I joined, tinatanong ko ang mga workers, hindi nila alam ang minimum wage nila. Kaya nga, yun Kaya nga po. malaking tulong po yung posters na yon at we have already a publication on that at naipamigay na po Wag ito po sa yung mga- papel yung parang Makapal plate, yung po. makapal na, Makapal po. di ba? Yung parang Pinapaskil. sa mga- Doon mismo sa working area na makikita ng mga worker everyday na ito pala 645 na pala tapos ang sweldo ko 500 lang. O amo, wala ako sa minimum tapos may number doon dito tawagan ng worker. Gumawa Ba't na niyo po. pa rin ginagawa to? Gumawa Ilang na taon po na? tayo niyan. Meron. Meron na po. Bakit lahat ng binisita ko mga kumpanya walang ganon? Sige po. Follow up Gawin na niyo lang po. po. Kaya niyo pong gawin yun. Opo, kahit po. Mahalaga Meron po na yun. po yan. A simplified version pa po in a layman's term po para maintindihan po ng workers. At kapag kayo po nag-inspeksyon, tinitingnan niyo po dapat yung mga makina doon, yung especially mga heavy equipment.
to ensure na they are properly maintained, they are properly serviced. Kasi maraming pupunta sa radio program ko, napuputulan ng kamay, nabubulag, na aksidente dahil nagmalfunction yung machine, tumalsik, etc. Tapos sinisisi pa sa manggagawa, sabihin sa manggagawa, burara ka antok-antok ka kasi, kaya ka na-disgrasya. So dapat kasama sa inspection yun. Magpapakita ng service records yung mga heavy equipment doon na ino-operate ng mga manggagawa. Meron po niyan, Mr. Chair. Aside from the operator na dapat accredited ng TESDA, yung mga equipment itself ay pumasa po yan sa test. Tapos meron po kaming technical safety inspection na kinakandak every year. At ang subject nito ay i-check lahat ng equipment sa mga factory or sa ibang mga big companies. We have that po. Meron kayo niyan? Meron po. Okay, sige.